Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Senator Bato de la Rosa, aarestohin na nga ba ng ICC? I have it on good authority. Oo. Kasi public interest to. Tama, tama. Program to. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ay ICC to, no? International Criminal Court. Ating hula sa ating hula, tira! Tirahin na dito sa OOTD! Yes, hello everyone! Good evening to all of you. Isang malungkot na pangyayari na naman na nagaganap sa ating bansa na hindi naman natin ginugusto. Pero despite that, we still have to continue our program at alam kong marami pa rin naghihintay sa atin. At naway marami pa rin ang safe sa lahat. We have to pray na everybody's safe. Yun lang naman yun eh. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Diba? Ganun lang. Anyway. Sa lahat ng mga naghihintay, ako magandaan na kayo dahil kami naman patuloy kayo magpapasalamat sa nagbigay nitong mag na to. Si Nanay at Nazareno at saka si Carlo ng Amerika. Tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan at alam kong hinihintay nyo ngayon lalo't ngayon para magkampihan, magdamayan ang programa ninyo, ang OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon with my nanay na ang pareho kaming naka-ube. Yeah, tama yan. Halaya. Nang sa ganon, mas magandaan na lang yung nakikita ng mga mata natin at mas mapagaan ang ating pakiramdam. The Political and Showbiz Official Dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Naku, salamat ang maraming mahal kong anak, Direct Chaps Manansala. Naku, it's a beautiful November 10. Of course, no, sa mga nasalanta ulit. Well, alam mo, let's pray. Let's help one another. Okay, basta tayo patuloy lang ang buhay. At lalaban tayo. Lalaban tayo. At marami tayong mga balita, ha? Marami tayong mga balita ang pag-uusapan ngayon. At sana para maibsan ang kalungkutan ng ating mga kababayan, most especially yung mga nasa abroad na nag-aalala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Just relax, no? Ganun talaga. Patuloy lang tayo. Laban lang tayo ng laban sa buhay. Okay? Magkakwentuhan tayo. Diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Nung Sabado ay may napanood ako sa DZMM sa interview kay Ombudsman Boying Rimulya na sinabi niya na nakalabas na ang warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa ng International Criminal Court ng ICC. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest to. Tama. Program to. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ay ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman. Ito ay matagal na pong hinihintay at ito ay matagal nang ibinabalita ng dating Senador Antonio Trillanes na meron daw tagasigurado siya na lalabas ng warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At kinumpirma po ito ni Ombudsman Boying Rimulya at sinabi niya na anytime, syempre they will susundin nila yung mga proseso na itinalaga sa kanila ng ating Supreme Court, ng ating Korte Suprema. Kumbaga, dadaan ito sa due process. Hindi ito dapat pagmadaliin at hindi ito dapat ay pagdudahan at alam mo yon, hindi tulad ng nangyari dati kay Pangulong Duterte na napakaraming issues na bumalot after siyang dalhin sa The Hague. So ngayon ay si Senator Bato de la Rosa ay medyo, of course, I'm sure he is very, very sad now. At medyo kahit sino naman ay ilagay natin sa kanyang katayuan ay malulungkot, matatakot. Kasi, di ba naalala mo before, nung dalawang bagay yan eh. May mga pagkakataon na sinasabi niya na kumbaga, he'll go for it, parang ganyan-ganyan. Parang bang, sige, gawin nyo. Tapos sabi niya,
Kasi gusto rin niyang pagsilbihan daw ang ating dating Makasama. Pangulo sa The Hague, Oo. makasama doon. Pero may mga times naman na sinasabi niya na para bang hindi niya kakayanin because, di ba, mamimiss niya ang kanyang mga apo. Alam mo yun, kasi hindi biro ang mapunta sa The Hague. But the reason why he is kasama siya dito na i-persecute ng The Hague because siya po ang nag-enforce, accomplice sa nangyari di ba, sa war on drugs sa EJK na kinasangkutan na ating dating Pangulo at si Senator Bato de la Rosa, who was then PNP chief, no, bago siya naging senador, ang nag-enforce nitong panukala na ito ng ating dating Pangulong Kasi Duterte. he was really next to the president during that time. At Yes. kung hindi naman wala siya doon, baka hindi naman talaga magawa yung lahat ng mga nangyari na ngayon ay kinakaharap ng ating dating Pangulo. Yes. Ah. At ito'y dadaan sa mga proseso na ng Korte Suprema. What are they? Ako sa pagkakaalala ko lang isa sa mga ipinaglalaban nila ay dapat dumaan ito sa due process, dapat dumaan ito sa ating mga local courts. Siguro naman ay susundin nila yon. Susundin nila. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Susundin nila yung hinihingi ng ating ng mga taong bayan na dadaan sa local courts. Kumbaga, at the local courts, sila siguro mag-endorse kung kinakailangan. Having said that, man, naisip ko lang ngayon lang, baka hindi ba questionin ngayon ng mga Pilipino, lalo na mga nagmamahal kay Duterte, na parang inamin nyo ba na parang may mali sa pagdakip nyo kay Duterte? Hindi naman siguro because yung decision ng Supreme Court came after nung nandun na si Duterte sa The Hague. Kaya ang Supreme Court, di ba, kasi kahit anong gawin ng Supreme Court doon sa kaso ni Duterte. So nahuli ang Supreme Court ng mga panahon nahuli na yun. Nahuli sila eh. Pero ang kanilang nilatag ngayon ay kung sa mga susunod. At ito nga mapangyayari ay ito kay Duterte. So kapag ito ay sa katuparan na, pag ito'y dumaan na sa mga local courts at local processes natin, ay doon na nila ipapasok yung extradition treaty ng The Hague, no, ng Netherlands sa Philippines because ang Philippines is no longer part of the ICC. Hindi na siya part ng Rome Statute. And there are some people who say na bakit kailangan pang mang-alam ang ICC Court hindi na tayo member ng Rome Statute. Mga kaibigan, pinapaalala lang po natin na itong kasong kinasangkutan ni Duterte came even before we were out of the Rome Statute, bago tayo kumalas sa ICC. Ito yung kaso na kinasangkutan ni Duterte from certain year up to certain time nung hindi pa tayo nakaalis sa ICC kung saan naganap yung mga EJK. Kaya yun ang kasong yun ay isang kaso yun na nauna lang si Duterte at hinintay yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ngayon, nagkakaroon ng kulay kasi halimbawa lang na hindi nag-away ang dalawang dating UNITEAM. Yes. No? At pinahuli nila ang dating presidente at ngayon ay si Senator Bato de la Rosa. At nahuli at nakapunta halimbawa sa The Hague yung dalawa. Maaring hindi ko questionin. Maaring hindi bibigyan ng kulay. O baka hindi na may kulong si Duterte. Kung halimbawa hindi pa sila watak that time. Yes. Malamang na ang bansa natin ay hindi nakipag-cooperate. Di ba yun naman ang unang sabi ni PBBM before na the country will not cooperate with the ICC sa kanilang investigation. Pero syempre, iba yung sasabi ng bibig, iba naman ang nagaganap Pero nagbago yung turn of incidents. Nabago. Bigla nga na nagkaroon sila ng parang, how will you say that? Parang yung tulay ay biglang natunaw at biglang ang lahat ng komunikasyon ay biglang nawala at yung pagsamahan nila na UNITEAM ay nawala. Kaya ito ay nasa dahig na ang ating dating presidente. Pero kung pakaisipin mo talaga na malaliman, alam mo, tama rin naman ito nagaganap na ito Because hindi naman may sasagawa ni Duterte yung EJK na yon kung wala ang tulong primarily nang nag-enforce nito, which is Senator Bato de la Rosa. Expected na talaga na Ako kung ganyan, sabi ako lang mag-isa na Hindi naman yung magagawa yung presidente siya. Siya ay taga-utos lamang Ito naman si Bato ang taga-enforce. So ngayon, kapag si Senator Bato ay madala doon, may mga sinasabi po nga, diba, may mga susunod pa. Pero ang dalawang primary key players dito sa EJK ay ito na. Pero sabi nga, naalala mo dati, there was this argument na puprotektahan ng Senate si Bato de la Rosa. Pwede siya doon magtago sa Senado at hindi pwede pasukin ng kahit sino kasi. And it could happen?
That could happen? That could happen for a certain time. Nangyari din kay Senator Laila de Lima before, di ba? Pero siya, one day lang. Lumabas siya at saka hinarap niya yung kaso. Matapang niya hinarap ang kaso pero nakulong siya doon sa custodial center for 6 or 7 years, no? Pero sa itong Senator Bato, syempre, ang kanyang panawagan, that time when Senator Cheese was still Senate President, sinasabi nila na puprotektan siya sa Senator Cheese. But Senator Cheese is already gone. Kumbaga, not gone na nawala. Kumbaga, hindi na siya Senate President. Akala ko hindi na siya nagsasalita ngayon. Akala mo, hindi naman jigok, no? Kumbaga, klaro na natin. Senate President Tito Soto na ito. Pero syempre, susunod lang Senator Tito Soto kung ano na sinasabi ng batas. Pero kapag bumaba na extradition treaty, kapag ang Interpol na ang pumunta rito, syempre, I don't know kung protected pa siya ng Senado, kapag halimbawa nagtago siya sa Senado for a time, I don't know for how long, pero mahuhuli at mahuhuli yan. Hindi naman forever yan na protektan ng Senado eh. Kasi I don't know, kung halimbawa ang Senate no, are performing certain days in a week, kumbaga like any government office, like Monday to Friday lang sila may session. Pag Saturday, Sunday naman di ba, wala naman talagang, baka doon sa mga araw na yun, baka pwede siyang damputin, Kaya siyang pasukin. Yung ginawa nila kay dating presidente na talagang, so I think it was strategically done. Aralin nila yan. Pero ito naman si Torion, yung lawyer ni Duterte, may nagsasabi naman siya, parang may nabasa ako ng isang item na sasabi niya na fake news daw ito. Hindi raw ito totoo. Kumbaga, hindi raw totoo na merong warrant of arrest kasi I don't know kung sinong kausap niya rito. Pero klaro sinabi ni Ombudsman Boy Rimulya that it is already here. Kumbaga, nailabas na yung warrant of arrest. Hintayin lang po natin kung paano depensa ni Senator Bato ang kanyang sarili para hindi siya may padala sa The Hague. Pero I doubt it. Kasi pag ICC na, wala nang control ang Philippines yan because ito ay crimes against humanity. Ito ay sakop po ito ng international law which we were part of during that time when it happened. Having said that, na itatanungin kita, ikaw, sa tingin mo, dapat lang ba na matawag o mapapunta sa The Hague si Senator Bato de la Rosa? Yes, I believe so. I believe so. That doon niya patunay kasi habang buhay siyang mahaunt. Maihaunt ang sarili niya na was I really wrong? Tama, mali ba yung ginawa ko? At saka sa mata ng tao ay maling ginawa mo. Pero syempre para sa sarili mo, you just did what is right at kung ano man ang inutos sa'yo. So pumunta ka sa The Hague kasi yun ang proper court for you para for you to explain your side, to defend yourself. Ako naman ay dahil nga nandun na si dating Pangulong Duterte at kailangan niyang tignan at patunayan na wala siyang kasalanan, magtataka tayo kung bakit yung accomplice niya, yung kasama niya doon, hindi naman mapupunta. Malaking problema yun. Tsaka mabuti ba ito, mag-aaral ka na ngayon magluto ng munggo. Di ba? Kasi yung sasabi mo, kasi na-miss na ng yung best friend na si dating Pangulong Duterte, na na-miss yung mga pagkain dito sa Davao, yung mga munggos pang tawag niya. Pagluto mo siya, sarapan mo. Para at least, diba, masarap yung kumain kapag may kasama ka Baka nag-iisa lang kasi. Ay, paborito ko rin ng munggo na Basta paborito ko rin. Lalo pag Friday, pinagluluto ako ni Marisa lagi ng munggo Ako, I can cook munggo. It's a joke. But at the end, sigurado ako kapag nangyari ito, magbubunyi ang lahat ng kampo ng mga Marcoses dahil mababawasan na naman ang puwersa ng mga Duterte. Yes, Kaya abangan na po natin sabi natin, syempre, these are news items na lumalabas sa atin lately. So, hintayin natin kung paano ito ba isa sa katuparan, kung ito ba totoo talaga. Kami naman ka-Ombudsman Rimulya, I'm sure man, he's not joking. At saka sabi nga nila, I'm sure nagbubunyi ngayon si dating Senador Trillanes kasi number 1 kaaway yan ng mga nila Bato at saka ni Duterte. Well, kung proseso yun kung sila nag-file ng complaint sila Trillanes doon sa ICC, kinatigan at ipapatawag, well, sino pa tayo para pigilan? Ako naman ay, mas priority sana yung mga tunay na nagnakaw ngayon. Next na lang yung kay Bato at kung ano nangyayari sa ating bansa. Yun muna ang i-focus ng ating ng ating gobyerno ngayon. Pagkatapos nun, doon naman pag wala na mga problema at nalinis na maraming bagay, doon naman sila mag-focus. So syempre, we are work in progress lahat ito Kasi pag hinintay natin yung mga kawatan,
na alam naman natin na hindi naman makukulong sa napakamadaling panahon, lumabas ng warrant of arrest. At least, di ba, para isa-isa natin nasusulban ang mga problema ng bansa. Para at One least, at a time. one at a time. Kung nagkasabay-sabay sila, well, siguro kung ipaprioritize natin, o pwede naman natin sabay harapin, di harapin natin sabay-sabay. Pero totoo yan, iba ang problema niya, iba naman ang kinakaharap natin, harapin din natin ito ating problema. Siyempre, napakahirap ng buhay. Kaya magdasal tayo na lahat ay bumagsak sa kanyang tamang perspectives. Ano man, magdasal tayo na sana bumagsak na lang sa mga kurakot ng lipunan ang lahat ng mga delubyo at sakunang nangyayari dito sa Pilipinas, hindi sa mga taong kawawa at inosente. Harinawa. Yan mga OT dyan, kung meron kayong mga komento sa kung ano mga maaring hindi tayo pareho uli ng opinion ngayon, we can read those and hindi man pa tayo magpapareho ngayon. At least masabi mo ang iyong mga hinaing at mga komento at opinion dito sa comment ka na ngayon. Yes. Naku, sa mga gustong mag-relax dyan, punta na tayo sa Deluxe Spa. Diyan ko dadali si Coco. Sa Deluxe Spa. Kasi pamamasahe ko siya para mawala yung stress niya, yung pagod niya. Paliligayan ko siya sa masahe. Ito yan. Makikita sa Scout Fernandez. Corners Dumas Morato sa gilid ng Chili's. Coco, punta tayo doon. Believe me, matutuwa ka. Kasama doon si Julia. Julia, doon ka sa kabila. Sa Chili's ka na mag-abang. Chili's ka mag-abang. Sa mga gusto naman magbakasyon sa Tagaytay at wala pa kayong bahay o wala pa kayong mapupuntahan, matitiran, mag-message po kayo dito sa OOTD page na kung saan ako, Tagaytay is really life. Dahil nga ang lamig-lamig ngayon doon. You have 3 bedrooms na naghihintay sa inyo. Meron siyang isang buong bahay, may kitchen, you can cook there. You can have your family thing or with your barkada moment at the Kisha Staycation. Sa may gitna lang po siya, sa may malapit sa Mahogany. Mag-message lang po kayo sa OOTD page. Magkaka-discount po kayo. Ayan, Carlo at Nana Tazaren of Chino Hills, California. Come home na. Daling ko kayo sa Kisha Staycation. Ako maglilibre. Yeah. Diba? May singit lang. Nako, alam ko hinihintay niyo na ang ating pinaka-last segment, ang Hula Bira! Bira-ina yan! Yung mali! May connection. Ang mali? Yung pagbira. Sa mali? Sige pa. Kasi merong eksena, kumbaga magkapareha sa isang Love team. love team sa isang TV show. Teleserye. Na siyempre maghapon magdamag sa taping nila kasi nga naghabol sila ng mga mga ex na kasi parang Eksenhan pa kasi bitin wala sang oras lang kasi panay bakasyon ng ibang mga artista, hindi na mabuo yung mga episodes nila. Ngayon, habang break hinahanap ng mga production team yung bidang lalaki at saka yung kanya ka-love team na babae. Hinahanap nila, sabi, saan kayo sila napunta? Kasi wala naman dun sa tent. Baka nalaspong na, umalis na. Oo, hindi pwede kasi syempre mahalaga yung eksena yun eh. So hinahanap nila sa tent, wala. Dun sa bahay na inupahan nila, titira nila, wala naman sa mga rooms. So ginagawa na, so nakita nila parang yung kotse. At kotse ng babae sa kotse ng babae kasi car lang siya na tinted. Kasi yung kotse ng lalaki kasi parang van eh. Parang alam mo yung pang-artista van. Sa kotse ng babae, nakita na gumagalaw yung ganyan. Gumaganyan yung kotse. Oo. Wala ginagawa. Time, ha? Baka may ginagawa. Wow, anong ginagawa na doon? Baka ginagawa yung kotse. Hindi, walang tao. Sa loob ang tao, wala sa labas. Okay. Siyempre, lumulundo-lundo yung kotse. Tapos, so pinabayaan nila. So sabi nila, hala, ano yun? Mumu? Tapos, may ang konti. Hindi na nakinatok kasi parang feeling nila may tao sa loob sila. So hinahanap pa rin na, pero doon lang sa sakalang pwesto, nung maya-maya ng konti, nung matahimik ng kapaligiran, nakita nila, biglang bumukas ang kotse ng dandahan. Tapos lumalabas yung mag-partner sa likod na part ng kotse. Baka nagja-jack stone. Nag-jug stone. Jug stone, no? Kaloka. Kumbaga, akala siguro ng mga artista ay wala na nakapansin. Wala na nakaalam. Hindi nila alam, nakita talaga ng production team ang paglundo-lundo ng sasakyan. Akala mo... Na habang hinahanap yung dalawa. Habang hinahanap silang dalawa. Ayun, nung lumabas sila, kita confirm. Kaya naman pala nagalit itong si Oo, tama na ha. Hindi, nagalit si Pangkoy. Ano yung tsura na yun paglabas? Pawisan?
guluhan. Naka-aircon naman eh. Medyo magulo ng konti ang kanilang ayos. Baka tinry lang nilang gumawa ng mga pang-makeup sa isa't isa, ganyan. Baka, oo. Baka nag-rehearse sila ng sequence na. Action yun eh. There's action kasi. Kaya lumundo sa sakyan. Yung settings kotse. Okay lang, yung babae na may letter S sa pangalan at apelyido. Galing mo. Totoo ba? Pero hindi siya reporter Ay, yung lalaki, Prutas. prutas ba Prutas yun? ba yun? Ay, nako, yun na yun, mga kaibigan. Tama na. Baka baka jam. Hindi jam. Halata. Ano mo yan? I-blip mo yan. Ay, bakit? Kasi, Yan ang i-blip niya. ayun ha. Naku mga OT dyan, mukhang walang uupo sa row 4. Pero kung minsan talaga na it happened. It happened lalo na pareho naman consulting adult. For me we really do not know what's inside that car. No, hindi mo na natin alam kung ano talaga nangyari. Malay mo talagang they tried to do it pero wala talaga nangyari. Baka wala naman nangyari, di ba? But that time, baka single yung parehas. Baka hindi naka-stripe. Single pa sila noon. Nako, wala na mga pangalan, i-comment nyo na, nako. Ayan. Kaya diretso na tayo sa ating huling segment na excited ka, I'm sure, ang Hula! Tirahin na yan! Hulaan lang. Meow, meow. Hulaan lang, meow, meow. Si meow, meow ba to? Idol to ni Ni Meow Meow Meow. Meow itong dalawang actor na ito. Isang actress saka isang actor, mga komedyante ito, magaling. Alam mo, may pinalabas ang pelikula recently na sayang, hindi tumabo sa takilya. Kasi daw, yung director daw, ay ayaw silang, yung mga suggestions nila, ayaw daw pakinggan ng director. Kumbaga, may sariling mundo yung director, kaya they swore, at saka even the producers daw, ay parang ayon sa source ko, ay ayaw na nilang kunin itong director na ito. Kasi mas pasaway pa siya sa mga artista. Pero magaling artista na yun. Magaling artista. Kung sinunod lang niya sana yung style, yung personality, Oo, akala hindi ba ganun? Hindi natin napanood. Hindi, pag pinad mo ng pelikula, laylay. Hindi raw maganda. Kaya flop, sayang. Ginastusan pa naman ito na producer, kaya yung director daw hindi na rin nila kukunin ulit. Ayaw na rin makatrabaho ng mga actors nito. Hindi actors, director, sayang. Hindi siya actors, director. Kumbaga, gusto niya yung kanyang nasunod. Sayang. Ang galing-galing pa naman ito. Yung dalawang, yung artista, yung lalaki at saka yung babae. Lalaki at saka yung babae ay may TV show dati. Oo, pero alam mo magagaling sila nga. Diba? Kumbaga yung director, yung hindi ko makilala apelido na. Hindi mo sikat yun eh. Oo. Kaya alam mo, sana dapat nagko-compliment. Kapag may mga suggestions ng artista, nakikinig rin director. At it's the same way din na kapag ang director may suggestions, dapat nag-uusap sila maayos, hindi yung kanya-kanya. Kaya syempre yung mga artista, they're also limited, no? Kung ano binibigay sa script sa kanila. Iba kasi pag execution na eh. Iba kasi minsan pag nasa script. At saka na as an actor kasi talaga makikinig ka sa director mo. Yeah, wala kang choice. Bibigay mo talaga yung kung anong gusto niyang sabihin. Hindi mo ipiplease yung audience mo, ipiplease mo yung director mo. Yes, kasi halimbawa, kung material mo, may 4 eksena ka lang talaga na yun ang nakakatawa, but it's a comedy film. Pero kumbaga sayang-sayang kasi kulang na kulang sa audience. Hindi na para sa iyo, you did your part. Yung director naman, kasi i-review naman ng director yan eh. Kung alam niyang kulang, di ba, dapat mag-reshoot siya, dapat i-edit yan maayos. Tsaka kasi ako bilang director sila ng consultant, tulad ni Pangkoy. Si Pangkoy magaling sa mga movie making eh. I know. Kaya kita mo nawala siya doon sa production. Hindi, pero ako na bilang director din, iniisip ko rin kung minsan parang you really have to be an actor's director. Mas madaling buhay mo kasi kapag kukuhanan mo yung lakas na lang na artista mo, hindi mo na ibibigay o ituturo pa. Yun, I think, well, to its own naman. Pero may isang artista kasi sa akin nagtanong sa akin na, Direk, sino ba dapat kong i-please? Ang director ko ba o ang audience ko? Sabi ko, kanino ko ba nagtatanong sa director mo? Ikaw nagtatanong? Sabi ko sa kanya, malamang sasagot ko sa'yo, sa director mo. Dahil if you really do not believe with your director, why say yes to a project? Diba? Kasi ang director naman bahala sa audience eh. Pero minsan nga, dito nga nagkakaproblema dito sa blind item mo na ito. Na kapag ang director nagmamagaling na lang masyado, nasasayang yung potensyal. Yung potensyal. Kasi may given na potensyal. Kasi munti pa natin manood yan, di ba? Hindi lang tayo natuloy. Hindi lang tayo natuloy. Diyos ko, pag nanood daw tayo, Diyos ko madidisappoint tayo, magagalit pa daw tayo. Yung producer naman, kasi mabait yung producer, syempre nalugi siya rito. Of course. Ayaw niyang kunin yung director. Kasi sayang, material na, maganda na yung galipan mga aktor, tapos nasayang lang, nag-flop lang. Sabi ko nung pag medyo. Hindi director kaya ako. Hindi mo kilala yun.
Hindi. Uy, ay marbala ka na dyan. Tungkol sa isang napakagandang singer-actress. Babae naman yun. Singer-actress. Na sa itsura niya ay mukha siyang virginal. Mukha siyang conservative. Kung sa totoong buhay, Diyos ko, para sa taga Makati. Alam mo yun? Yung taga Makati, kung kayo mag-aal sa akin, baka persona non grata. Sabi ko lang Makati. Sa katotoong buhay to, ay ito isang kalabit lang, isang kindat mo lang ay sumasama ka agad. Parang hindi naman na. Parang wala sa personality niya, di ba? Kasi Diyos ko, not because she's popular, but because, she doesn't look, she's very beautiful. Kumbaga, maraming lalaki magkakandarapat talaga sa kanya kung gugustuhin lang niya. Pero ito na, minsan, sa isang lobby ng isang TV network, ay nagkasabay sila ng... Totoo ba sa lobby? Okay. Oo, doon sa lobby, yung palabas na, pauwian na, kasi pinatawag na niya yung driver niya, itong babaeng ito, kasi pauwi na sila. So, nakasabay niya isa pang bad boy ng show business, isang medyo bad boy. Hindi si Robin, ha? Yung bad boy tatak ni Robin. Pero ito parang bad boy. Nakasabay niya doon sa lobby. So, nagkukwentuhan. Siguro piniflirt ni lalaki to si babae. Hindi naman nakainom si lalaki. Wala. At tangaling tapa. Okay. Sabay, wala naman siya pinipili oras eh. Kapag uminom siya, di ba? Taka lang, wala ko. Yung lalaki. Oo nga, live na tayo. Naku, baka mabigla ka na gawain natin yun. Ito na ngayon. Dumating na yung driver ng babae. Sumakay na si girl. Tapos binuksan yung bintana niya para mapaalam. Sabi ng lalaki, kumbaga, tawagan ka. Tapos sabi ng girl, sure, parang ganyan. Diyos ko, di ba, mga alas 12, bago mga alauna naman ng hapon yon. Wala pang alas 3 na matawag na si lalaki. Doon kay girl. Where are you? Where are you? English na. Where are you? Sabi, I'm just home. Sabi, pwede ba akong dumalaw? Sabi niya, sure. Agada! Yung araw na rin na yun? Oo, 2 oras lang nakakaan. Tumawag. Sabi niya, sure. Sabi niya, kinuha niyang address. Binigyan ni girl. Tapos pagdating doon, siyempre makasama ng girl, mga kanyang yaya lang. Yaya! Sabi ni, where na you, nakaligo na mi. Oo, parang ganyan. Where na you? Nakajubad na mi. Nakajubad na mi, Ayun. So dumating doon si bad boy. Diba? Karma namin kasi kumakain kami habang nagsishow. Okay, go. So ngayon, pagdating ni lalaki, kaagad na, pinagbili na pala ng girl ang kanyang yaya na pag dumating si boy, papuntay na sa room. Sa room agad? Oo, kaya nga sabi ko, my God, hindi na nag-iingat itong babaeng ito. Na siyempre, pagchichismisan siya ng mga magkukulam yung kanyang mga kasambahay. Siyempre, baka chismis na sa labas kasi maritas pa naman itong mga, di ba, mga kasambahay natin. Diretso sa kwarto. Tapos nag-lock. Tapos show agad. Nag-show sila? Show agad. Nag-show sila. Ano, parang stage? Bakbakan agad. Bakbakan agad kasi di ba where na yun, nakahubad na mi. Birahan agad. Birahan agad. Kaya naloka, nakakaloka. Kaya sabi, siyempre nakarating ito sa labas, dahil kwento rin ni bad boy, na kanyang mga friends. Di ba yung ex na bad boy siya? Oo. Yung 4th floor. Yung ex. Ilayo na natin na doon siya nakatira. Quickie. Quickie nga. Pero imagine, quickie for the girl, imagine mo, kumbaga, para sa lalaki, normal yon na kumakaisa, iisa yan. Pero sa babae, mabuti pa pala yung mga working girls. You know what I mean? Yung mga nagtatrabaho sa mga nightclubs ay hindi basta-basta nakukuha pag hindi binabayaran. Kahit sikat pa ang ka-table nila pag walang pera yung pinapatulan, ha? Baka malungkot. O taga mahilig daw talaga si girl. Mahilig daw talaga sa mga bagay-bagay na bawal. Naku, bawal, Ayan, basta singer-actress siya. Huwag na nating clue daw, sabi ni Jude. Yung pangalan niya, parang yung pangalan, may katunog ng kapangalan nung sa flood control. Okay, ha? Okay na tayo, ha? Katunog sa flood control. Uy, wag mo na. May letter A. May A. Sa pangalan na tapilida. Okay.
Thank you. And I thank you. And I thank you. Okay. Naku, hula na. Naku, pwede kayo manghula ngayon kung sino man siya. Mga mukhang rotary lang sila ngayon. Pero, importante na, alam niya kung saan siya magiging masaya. Na. Maraming salamat sa lahat ng mga nakitutok at nakibabad ngayon. Sa lahat ng mga team Pakulay, mga team live na nandyan, kayo po yun. At yung mga team Broadway, Team Abroad, Team Tanggol. Yes, Team Balik sa Umpisa, Team Replay. Uy, naku, thank you sa inyo lahat. Baka sa mga timba. Naku, timba, oh. Lahat tayo matimba. Yung mga nag-share sa kanilang mga kaibigan na they are having this and they're enjoying it. Maraming salamat. Oo, ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang kanyang blind item ay hindi masyadong may. Kung sabi ni yung isa, umubot si Reynold Vizquera na. Hi, Reynold! $20. Yes, thank you, my love. Thank you. And may bago tayong member na si Explorer. Maraming salamat. Dahil sa pagmamahal niyo sa aking kapartner na si Nanay Jobert sa Caldito. Ako, congratulations, mahal kong anak. Direct Chops Manansala. You know, God is really good. Kapag mabait ka at matulungin ka, ibinabalik na sa iyo ng 10-folds or 100-folds or 1,000-folds. Thank you very much to all of you. We love you very much. Just keep dito sa ating program, dapat naka-tune in na kayo palagi. Kasi marami tayong kwento dito, my gosh. Na sinasabi mo nga na parang pag mabait ka, na ibibigay talaga ng Diyos. Itong mga politicians natin, sabi nga ni Reynold Vizquera, ba't hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Alam mo, meron talagang time to reap ng kung ano lahat ng ginawa mo. If you did something good, sigurado ako, beautiful things will come your way. And if you did something bad, maaring hindi sa batas ng Pilipinas o ng konstitusyon na meron tayo. Pero sigurado ako, natitiyak ako, nasa batas ng Diyos na sisingilin at sisingilin ka. Maraming pong salamat sa mga hindi kami pareho ng opinyon. Na halos ngayon naman pareho na tayo. Pero tandaan lang natin na walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Karinga-ganagan ng Kapampangan, marakala salamat King Lugod. And to God be the glory. Leon Miclat, Michael Pangkoy, and Raymar Buado, and Alexa the Queen. God bless everyone. I'll see you people of Hanoi, Vietnam. See you. Yeah, love you. Bye-bye. Hello.